Purihin ang Panginoon sapagkat marami na tayo ngayon dito sa ating worship hall. Parang kailan lang tayo nagsimula ng ating camp meeting at ngayon ay nasa huling bahagi na po tayo. Masaya yung pagdating ng umpisa. Ngayon ay masaya pa rin pero malapit na ang pagtatapos. Subalit marami pa po tayong pag-aaralan. At sa gabing ito ay ang title po talaga dito is Apostasy in Israel. Ano po ba itong pagtalikod na ito na nangyari sa bansang Israel na kailangang maging babala sa atin upang wag nating tularan ang nangyari sa bayan ng Diyos sa panahon noon at wag nating ulitin. Subalit bago po tayo magsimula ay muli ko po kayong inaanyayahan sa isang panalangin. Dakilang Diyos, samang banal na nasa kaitasan ng langit, muli po sa gabing ito ay lumalapit kami sa inyong banal na harapan. Hinihiling na samahan kami ng inyong banal na spirito. Nawa po ang aking pong mga bibig kasing salita ay kung ano lamang ang ayon sa inyong kalooban at hindi sa aking sariling kaisipan. Buksan po ang puso at isipan ng mga makikinig at ang inyong kalulatian na makita sa bawat sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bago isinulat ng Diyos ang 10 utos sa tapyas ng bato, ano muna ang kanyang ginawa? Ipinatawag niya ang kampamento ng Israel at sinabihan ni Moses ang lahat ng Israelita, magsipaghugas kayo ng inyong damit, magsipagligo kayo sapagkat bukas ay makikipag-usap sa atin ang Panginoon. At sa dakilang grandeur doon sa bundok ng Sinai, sa pamagitan ng kulog at kidlat ay nakita nila ang kalwalhatian ng Diyos at lahat sila'y nangatakot. At sa eksenang yon ay sinabi ng Panginoon ang kanyang 10 utos na naririnig ng buong kampamento ni Israel. At ano ang kanilang naging tugon sa utos ng Diyos? Sabi niya, lahat ng sinabi ng Diyos ay aming susundin. Makalipas ang ilang araw, tinawag ng Diyos si Moises. At sinabi niya, Moises, umakyat ka dito sa bundok at ipagkakalog ko sa iyo ang sulat ng 10 utos. Nakakalungkot pong isipin na mahigit lamang 1 buwan si Moses na nawala. Pagbalik niya, ano ang natagpuan niya? Bilis kakapangako pa lang. Sabi pa lang nila, lahat ng sinabi ng Diyos, susundin namin. Pero nawala lang si Moses, sumamba na agad sila sa Diyos-Diyosan. Dalawa sa utos ng Diyos ang automatic na kanilang nilabag. Ano yung una? Sabi ng Panginoon, Thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. At pangalawang sabi niya, Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, and so on and so forth. Dalawang utos, agad nilang nilapastangan. So mga kapatid, sa ating bang panahon, ay maaari kayang sumasamba din tayo sa Diyos-Diyosan? Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing meron tayong Diyos-Diyosan? Kailangan ba may rebulto? Kailangan ba may picture? Paano tayo magkakaroon ng Diyos-Diyosan? Sabi ng Spirit of Prophecy, huwag na tayong maglumayo. No outward shrines may be visible. Walang groto na makikita. There may be no image for the eye to rest upon. Walang imahe na maaring makita ng mata. Yet we may be practicing idolatry. Subalit maaari tayong sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Bakit? Because it is as easy to make an idol of cherished ideas or objects as to fashion gods of wood or stone. Kasing dali lamang nang gumawa ng Diyos-Diyos ang ideya ang paghulma ng kahoy o bato o pag-ukit sa kahoy at bato. At gaano karami ang sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sabi ni Ellen White, thousands have a false conception of God and His attributes. Libo-libo ang may maling pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang mga katangian. At ano ang resulta kung mali ang pagkakilala natin sa Diyos at sa Kanyang katangian? Sabi niya, they are as verily serving a false God as were the servants of Baal. So gaano kahalaga na tama ang pagkakilala natin sa Diyos? It means obedience to His commandments. Paano kung mali ang pagkakilala natin sa Diyos? Lalabas, tayo ay may Diyos-Diyosan. Kaya ang tanong, are we worshiping the true God as He is revealed in His Word, in Christ in nature, or are we adoring some philosophical idol enshrined in His place? Paano natin masasabi na ang isang paniniwala natin ay magiging philosophical idol? Ano ba ang basis para masabi natin na ang pinaniniwalaan natin ay tama? Sa gabi, binanggit ni Brother Pete, ano daw yung screen? Isaiah 8:20. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sabi ni Ellen White, before accepting any precept or doctrine, we should demand a plain thus saith the Lord in its support. So if we are believing something, kung may pinaniniwalaan tayong isang bagay, isang konsepto, pero hindi natin mababasa ng malinaw sa Biblia, anong tawag doon? Philosophical idol. And when we have philosophical idol, sinong sinasamba natin? Si Baal. At kung si Baal ang sinasamba natin, in reality, sino sinasamba natin? Sinong gustong sumamba kay Satanas? So it is very important for us to know who God is so that we will avoid worshiping a false God and avoid worshiping Satan. That's why in Deuteronomy, Moses kept on repeating to them, kept on reminding them, pinapaalalahanin sila paulit-ulit. Anong sabi niya? And it shall be, if thou at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. Kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos, o si Yahweh na iyong Diyos, at lumakad kang kasama ng ibang mga Diyos, at pinaglingkuran sila at sinamba sila, pinatototohanan ko sa araw na ito sa iyo, na ikaw ay mapupuksa, malilipol, o mapapahamak. So, gaano kaimportante itong pag-uusapan natin sa gabi ito? Is it salvational? Yes. Dahil kung pwede lang naman natin itong baliwalain at iba-iba yung paniniwala natin at magsama-sama tayo, edi okay lang sana, di ba? But it means salvation. It means worshiping the true God. So we need to have a clear understanding of who God is and His attributes. Because we will later find out, hindi pa later, tomorrow we'll find out that some people today would like to make God's attributes a separate individual being. Now, puntahan natin ngayon yung tanong. Ano ngayon ang pinakamahalagang katotohanang pundasyon ng lahat ng katotohanan sa Biblia? Bago ka magka-first angel's message. Daniel. Okay? Now, sa ating mga Seventh-day Adventists, especially sa ating pioneers, meron silang fundamental principle which is also called the foundation of our faith. And they unanimously upheld hanggang 1914 while the prophet is
alive. So, it talks about, the first one is it talks about the one God. And basahin po natin yung kanilang declaration tungkol sa one God. Ang sabi nila, that there is one God, a personal spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable and ever present by His representative, the Holy Spirit. So this is a plain statement backed up by verses na yun yung titingnan natin ngayon sa gabing ito. Ano yung patunay na itong deklarasyon na ito ng mga pioneers ay totoo at may basihan galing sa Biblia? So, balik tayo sa tanong. Ano ang pinaka-importanteng katotohanan sa buong Biblia na ito ang basihan ng lahat ng iba pang mga katotohanan? Yes. Alin? Ano kay Joseph? Hero Israel. Matatagpuan sa Deuteronomy 6 verse 4. Ito ba yun? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. It's called the Shema. Balik tayo. When Christ was preaching, habang si Kristo'y nangangaral, ay inuobserbahan siya ng mga tao. Ano kaya ang tinuturo nitong guro na ito? At sa kanyang pagtuturo ay nakakreate siya ng curiosity sa mga tao, hindi lamang sa mga ordinaryo, kundi pati sa mga learned men. Isang araw, ay habang siya'y nagtuturo, ay merong nagtanong sa kanya. Ayon sa aklat ni Lucas, ang taong ito, ang trabaho niya ay isang eskriba. Sa aklat ni Mateo, ang sabi naman dito, ang trabaho niya isa siyang abogado. Pwede ba yon? Isang tao, dalawa ang trabaho? Pwede naman, di ba? Meron nga ngayon, accountant saka lawyer, parehong tao pero dalawang trabaho. So siya ay isang eskriba at isa rin siyang abogado. Ano ang expertise ng abogado? Batas. Ang isang expert na magtatanong, ibig sabihin ba alam niya yung sagot o hindi niya alam ang sagot? Okay. So yung tanong niya kay Kristo is, Panginoon, what is the first commandment of all? And among all the verses that was written in the Old Testament, Christ specifically quoted this. Ito ay sa Mark 12:28-30. Pag tinignan niyo po hanggang 32 hanggang 34, ito yung sagot ni Kristo. The first of all the commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang una sa lahat ng kautusan ay pakinggan mo Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon. At pagkatapos na maintindihan mo na siya ay isa, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo siyang mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong kalakasan. Ito ang unang kautusan at ang pangalawa ay katulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Alam natin na kinote ni Jesus yung Deuteronomy 6:4-5 because halos verbatim quoted nga eh. Kaya di ba? Kinuha niya yung nakasulat sa kasulatan, yun yung kanyang isinagot. So tanong, gaano ito kaimportante? Hindi niyo ba napansin? Kapag kayo nakipag-usap sa Iglesia ni Cristo, kahit na sino Iglesia ni Cristo, kapag tinanong nyo sino ang Diyos, anong sagot nila? Kapag nakipag-usap kayo sa saksi, anong sagot nila? Kapag nakipag-usap kayo sa Muslim, anong sagot nila? Pero kapag nakipag-usap kayo sa Adventist, meron bang uniform answer ang Adventist kapag tinanong mo sino ang Diyos? Pero ang mga pioneers po natin, wala silang kalituhan. Meron silang same understanding that there is one God, a personal spiritual being. Now, gaano kaimportante na kilalanin na ang Diyos ay iisa? Bago mo mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan, kailangang maging malinaw sa isip mo na siya ay ilan? Siya ay isa. So that's the basic truth
na pinanggalingan ng lahat ng iba pang mga katotohanan, kailangang maging malinaw sa isip natin na ang Diyos ay iisa. Ngayon, gaano sa kaimportante? Anong utos ng Diyos? At ang mga salitang ito na pinag-uutos ko sa iyo sa araw na ito ay dapat mapasa puso mo at ituturo mo ng matyaga sa iyong mga anak. At pag-uusapan nyo ito kung ikaw ay nakaupo sa iyong tahanan, kung ikaw ay naglalakad sa daan, kung ikaw ay nahihiga, at kung ikaw ay bumabangon. Ito'y itatali mo na parang tanda sa iyong kamay at sa iyong noo. At isusulat mo ito sa poste ng iyong bahay at ng iyong mga pintuang daan. So ano po ang malinaw na statement na ito? Na sa bawat bahagi ng buhay ng isang Israelitang mananampalataya, hindi niya kailanman dapat kalimutan na ang Diyos ay very plain. Ang Diyos ay iisa. Sapagkat ang lahat ng bansa sa paligid nila ay sumasamba sa maraming Diyos, kailangan maging malinaw sa isip ng mga Israelita na meron silang iisang Diyos. Sino ngayon yung isang Diyos? So dito nagkakaroon ng confusion. Pagsaksi, Iglesia ni Cristo, oneness, Muslim, o yung iba pang mga religion, kapag tinanong mo, uniform yung answer nila. But when you ask a Seventh-day Adventist, sino ang iisang Diyos na ito? Ano ang nangyayari? Sinubukan niyo po bang kumuha ng survey? Sino ang iisang Diyos? At tanungin niyo ang mga Seventh-day Adventist kung magkakaroon ng parehong sagot? So hindi tayo dapat malito sapagkat meron bang malinaw na nakasulat sa Biblia kung sino ang iisang Diyos? Basahin po natin. Malakay 2 verse 10. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Very plain and simple. The one God is the one Father. Mark 12:32, sabi nung scribe na kausap ni Christ, and the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none other but He. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Romans 3:30 saying, It is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. 1 Corinthians 8:6, But to us there is but one God, and this one God is the Father of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. In Ephesians 4:6, Paul said, One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. 1 Timothy 2:5, For there is one God, and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Nandito ang Diyos, nandito ang tao, sa pagitan ng Diyos at tao, si Kristo ang nasa gitna. Ang mga Diablo mismo, alam ba nila na isang Diyos? Sabi sa James 2:19, Thou believest that there is one God, thou doest well, the devils also believe and tremble. So, tama ba o mali na maniwala na may isang Diyos? Ang sabi, mabuti ang iyong ginagawa. At base sa nabasa natin, kapag sinabing isang Diyos, sino yon? Ayun o, ang Ama. Kaya sabi ni Jesus sa John 17 verse 3, And this is life eternal, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ whom Thou hast sent. Bukas natin pag-aaralan si Jesus Christ. Magpo-focus muna tayo dito ngayon sa only true God. Ano yung problema ngayon? Kung sa mga pioneers natin ay malinaw sa kanila that God is a personal spiritual being. Today, in the Adventist community, when you say there is one God, according to the fundamental beliefs, who is the one God? A unity of three co-eternal persons. Kung may time tayo, titingnan natin yung katibayan na isinulat sa fundamental beliefs at titingnan natin kung meron ba ni isang talata na sumusuporta doon sa idea ng isang Diyos ay tatlong persona. So ano ang problema ngayon? May mga tao na nagtuturo na ang Diyos ay three co-eternal, co-equal person, obscuring the simple truth that the Bible presents one supreme God. Others elevate Jesus or the Holy Spirit as separate gods, confusing the personality of the Father and the Son. And some even worship human leaders, angels, or false God,
thinking they represent the one God. So, di ba sa mga katutubo, may mga animist? Kasi akala nila yun ang Diyos. So, we need to be sure and be certain, sino ba talaga iisang Diyos na tinutukoy sa Biblia? Tandaan natin, pwede lang nating mahalin ang Diyos. Ang nag-iisang tunay na Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan kung malinaw sa ating kaisipan na siya ay ilan? Siya ay isa. At sabi ng Biblia, ang nakakakilala kay Kristo ay dapat nagmamahal sa Kanya. At ang nagmamahal sa Kanya ay nag-iingat ng Kanyang kautusan. So, it is very important that we will be able to understand, distinguish the personality of God and Christ. Para wag tayong mapunta sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tandaan natin, ang maling pagkakilala sa Diyos ay pagsamba sa ibang Diyos. Sabi ni Ellen White sa Prophets and Kings, the present age is one of idolatry, as verily as was that in which Elijah lived. So binasa na natin to kanina, pero basahin natin ulit. Ibang statement kasi to. No outward shrine may be visible, there may be no image for the eye to rest upon, yet thousands are following after the gods of this world. So what are the gods of this world? After riches, fame, pleasure, and the pleasing fable that permit man to follow the inclination of the unregenerate heart. Kaya nga ngayon, di ba, sa LGBT, sabi nila, love is love. And they quote Bible verses to support their claim. Those are called pleasing fables. Multitudes have a wrong conception of God and His attributes and are as truly serving a false God. As were the worshippers of Baal, many, even of those who claim to be Christians, have allied themselves with influences that are unalterably opposed to God and His truth. Thus, they are led to turn away from the divine and to exalt the human. Are we talking about serious business? Mahalaga ba na nauunawaan natin ito? Marami ang may maling pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang mga katangian at sila'y sumasamba sa bulaang Diyos katulad ng mga mananamba ni Baal. So kapag mali ang pagkakilala mo sa Diyos, wala kang pinagkaiba sa sumasamba sa Diyos-Diyosan o sa mga rebulto. The prevailing spirit of our time is one of infidelity and apostasy, a spirit of avowed illumination because of the knowledge of truth, but in reality of the blindest presumption. Human theories are exalted and placed where God and His law should be. Naibabawan ng mga teorya ng tao ang mga bagay tungkol sa Diyos. So let's now, pumunta tayo ngayon. Paano ba natin uunawain ang salitang Diyos? Pag nabasa ba natin ang salitang Diyos, sino ang tinutukoy dito? Automatically, ang iba sa atin ay iisipin na kapag sinabi mong Diyos, ito yung supreme being, ang kataas-taasan sa lahat. Pero kapag binasa natin ang Biblia, ang salitang ito ay ginagamit sa iba't ibang paraan. So, syempre, number one, yung word na Elohim sa Hebrew at Greek na Theos, ito po yung tumutukoy sa Diyos. May iba pa itong variation, pero ito yung pinaka-main. At mababasa natin kung paano ginagamit sa Biblia ang salitang Diyos. Una, yung Supreme God. Ito ang pinakamataas and in the absolute sense na paggamit ng salitang Diyos. Sabi sa Deuteronomy 6 verse 4, the Lord our God is one Lord, there is none else beside Him. So kapag ang tinutukoy ang kataas-taasang Diyos, yung salitang Diyos ay tumutukoy sa Kanya. Si Kristo ba ay tinutukoy din ng katagang Diyos? Sabi sa Hebrews 1:8, thy throne, O God, is forever and ever. Sa John 1:1, the Word was God. So, merong Supreme God and merong Diyos na may salitang Diyos
na ang tinutukoy ay si Kristo. Ano pa? Linawin natin, ang Ama ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Anak ay sinugo niya, tinanggap ng Anak ang lahat ng bagay mula sa Diyos, tinawag ng Anak ang Diyos na Diyos ko, at sinabi ng Diyos, Diyos mo. God, even thy God, hath anointed thee. So, Diyos ka, pero Diyos mo ako. Sabi ni Kristo, Diyos kita. My Father and your Father, my God and your God. Now, paano naman yung human representatives? Napansin niyo ba? Sabi sa Psalms 82:6 na ginamit din ni Kristo sa New Testament, sabi niya, ye are gods. Ibig sabihin, Diyos na rin tayong kagaya ng Diyos. Sa Exodus 7:1, sabi ng Diyos kay Moses, I have made thee a God to Pharaoh. Ginawa kitang Diyos kay Paraon. Sa Exodus 22:8, shall be brought unto the judges. Yung word po na judges dyan, kapag tiningnan nyo sa concordance, yan po ay Elohim. So, ang mga tao ay tinatawag din na Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, sa langit at sa lupa ay may mga tinatawag na Diyos, marami. Subalit sa ganang atin, may isang Diyos lamang ang Ama. So, yung salitang Diyos kasi ay itiniterm din siya, ginagamit din siya sa mga magistrates, sa mga representative ng Diyos, at sa kung ano pa mang ibang paggamit. At hindi pa dito nagtapos, even angels are called Elohim. Sa Psalms 8:5, thou hast made him a little lower than Elohim, which is the angels. So, at hindi pa doon nagtapos. Kahit ang mga Diyos-Diyosan ay tinatawag ding Elohim. Kaya sabi ng Diyos, thou shalt have no other gods before me. Yung gods po dyan, Elohim pa rin. At sa Psalms 96:5, all the gods of the nations are idols. So in summary, yung salitang Diyos ay tumutukoy sa the one true supreme God, the Son of God, the heavenly beings, human representative, and even false objects of worship. So, paano natin malalaman sinong tinutukoy? So, papasok dito yung kailangan, tingnan mo yung konteksto ng talata para maintindihan mo sino ang ina-applyan ng salitang Elohim. Bakit ito mahalaga? Sino yung tinatawag na Diyos? In what sense is the term being used? Is it supreme, derived, representative, or false? So yan yung kailangang malinaw. Pag sinabing Diyos, sandali. Nabasa mo yung salitang Diyos. Ano ba yung tinutukoy dyan? Kaso Brad, pag sinabing Elohim, yan ay plural. Do you agree that Elohim is plural? Do you agree or you don't agree? Depende. The word Elohim itself is plural whether we like it or not. Bakit? Kasi yung I am po sa Hebrew word, pag nilagyan niya ng I am, it means plural. Tama po ba? So, plural yung word, ibig sabihin ba, plural din ang meaning. Yun yung ating titingnan. Kasi even sa English word, at even sa Tagalog, mamaya natin titingnan Tagalog, sa English word, may ginagamit tayong salita na laging plural ang form, pero pwede siyang tumukoy sa singular at plural. Ano yung pinaka-common na English word na ginagamit natin, pero pwede siyang tumukoy sa singular at plural? The word you. Ang word na you ay plural in form, pero pwedeng singular, pwedeng plural. So, depende sa context, depende sa kausap. So, titingnan natin ngayon yung word na Elohim, which is basically a plural word. Kapag nabanggit ba yung salitang Elohim, ay tumutukoy ba siyang lagi sa plurality or sa plural of majesty? Ano yung plural of majesty, Brad? Ang plural of majesty ay tinatawag na yung isang plural word ay ginagamit in reference to a singular object or subject because it denotes greatness or binibigyan mo siya ng paggalang.
Hindi ko alam dito sa Mindoro kung paano kayo gumamit, pero alam ko sa Quezon sa Batangas, pag sasabihin mong pupunta ako sa bahay ni nanay, ang sasabihin ko, pupunta ako sa mga nanay. Bakit? Mga isa lang naman yung nanay mo. Ganun ba sa Mindoro? Ginagamit din yun. Alam ko sa Quezon, ganun eh. Kasi yung mga kaklase kong taga-Ragay, kapag nagsalita, hay sa mga nanay, sa mga tiya. Bakit mga ay isa? So it denotes respect. Hindi siya dumadami kung hindi nagpapakita ka ng respeto. Ginagamit mo yung plural, isa lang naman yung tinutukoy ko because it denotes greatness or respect. So titingnan natin ngayon, paano ginagamit ang salitang Elohim? Kasi ang common argument na sinasabi na ang Diyos ay isa pero tatlo sila sapagkat ang word na Elohim ay plural. So how do we understand it? The form of Elohim, plainly, hindi tayo makikipagtalo. Elohim is plural in form. In Hebrew, the I am ending usually signals a plural noun like seraphim, cherubim, or giborim, all of which refer to multiple beings. So at first glance, this plural form might suggest multiple gods. Kasi nga pag may I am ay marami. Pwede bang maging meaning niya ay singular kahit may I am? So, tingnan natin yung Genesis 1:1. Ang sabi dyan, in the beginning God, which is Elohim, created the heavens and the earth. So how do we identify that the Elohim here is singular or plural? Dito po nakabase. So sa grammar ng Hebrew, ginagamit nila yung verb-noun relationship para ma-identify mo kung yung noun ay tumutukoy sa plural or singular. Yung word na bara, ang real meaning po niyan, He created. Pero kung gustong gawin ng writer ng Genesis na plural yan, dapat ang ginamit niya bario or they created. Pero the fact na ang ginamit niyang verb is bara shows that the Elohim here is not plural but singular. Ano pang ibang example? Sa 1 Kings 18:24, sabi dito, and the God who answers by fire, He is God. Pansinin nyo, Yaane. Kapag plural daw ang gusto niyang sabihin, dapat ang gagabitin niya, Yaano. Pero dahil ang ginamit Yaane, yan ay He answers. Kung gusto niyang gawing plural, dapat Yaano, they answer. Diba, parang alam niyo po, ano ang advantage ng generation natin ngayon? The advantage of our generation today is you can always research the veracity of a certain thing. Kahit hindi ka scholar ng Hebrew, pwede ka nang magtanong at mag-research paano mo malalaman kung yung sinasabi ba ay tama o mali. So, ibig sabihin po, depende sa verb, madidetermine kung yung noun is plural or singular. Katulad nito, sabi ng Diyos kay Moses, I have made thee Elohim to Pharaoh. Sino po ang nag-iisip na dumami si Moses? Alam natin isa si Moses, pero bakit siya sinabing Elohim? Kasi sabi dun sa succeeding verses, moreover, the man Moses was very great in the sight of Pharaoh, in the sight of the people. So, kaya siya Elohim because he was very great. So, when we read God is Elohim, it doesn't mean God is more than one. It means God is very great. Pansinin nyo, even si Baal, nung nagkaroon ng showdown doon sa bundok, sabi ni Elijah, cry aloud, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, and must be awake. Sino tinutukoy niya dito? Si Baal. Ilan si Baal? Isa. Pero bakit Elohim?
So, when we read in Deuteronomy 6 verse 4, the Lord our Elohim is one, it means God is singular, but Elohim is used, so that would mean God is very great. So, it pertains to the greatness of God, not a plurality within God. But Elohim can also be plural. Ha? Kaya nga sabi ko, mahalaga yung grammar, mahalagang intindihin yung context. Kasi sabi dito, God, Elohim, singular, stands in the congregation of the mighty. He judges among the Elohim. So Elohim siya, pero Elohim din yon. So God and gods. Now, sa Exodus 32 verse 4, dito natin makikita yung both plural. Your gods, they brought you up. Kasi kung singular yan, dapat yan, He brought you up. So kaya, yung word na Elohim ay hindi siya pwedeng automatically isasabihin mong singular agad or plural agad. Kailangan tingnan mo alin? Yung kasama niyang verb. Sabi ba, nagiging scholar tayo? So, you made him a little lower than the angels. Angels are plural, and they are also Elohim. So, ano yung key principle sa grammar ng Hebrew? The general rule is plural form plus singular verb means singular meaning. Plural form plus plural verb means plural meaning. Now, so I hope clear tayo dun sa word na Elohim, ha? And yung, ano yun? Plural of majesty. And then, punta naman tayo dun sa word na Ekad. Ay, hindi, Brad. Kasi yung word na one, ang ibig sabihin niyan, unity. Hindi yan singular. So, tingnan naman natin, paano ginagamit yung salitang one. Kanina, tinignan natin, paano ginagamit yung salitang God or yung salitang Elohim na pwede siyang gamitin in several ways. Eh, paano naman itong Ekad? Isa lang ba ang meaning ng Ekad? Yung salitang one sa English, ano ang meaning nun? It can be single, it can be united, it can be a cluster. So, it also depends on the subject na pinag-uusapan. So, sa Hebrew language, pag sinabing Ekad, ano bang ibig sabihin nun? The same way na ginagamit yung word na one sa English. It could mean singular, one individual or object, single indivisible entity. It can be a composite unit. One object made of multiple parts treated as a single unit. A cluster of grapes. An army of ants. And then, unity, relational oneness, two or more individuals forming a unified whole. Anong prayer ni Christ? That they may be one. So, paano natin maintindihan ito? So, yung word na Ekad ay ginagamit sa simpleng isa lang mismo. Katulad ng Isaac is the one son. Isaac is singular. They are sons of one man. Sino yung one man? Si Jacob, isang tao. Not one sheep or ox was left behind. Single animal. So plainly, yung word na Ekad, ginagamit siya in reference to singular object or subject. Saan pa siya ginagamit? It is also used in composite unit. They cut down a branch with a single cluster of grapes. So ang tinutukoy doon, yung cluster, hindi yung number of grapes doon sa cluster. Kasi sa cluster of grape, pwedeng 20, pwedeng 30, basta ang sinasabi, merong isang cluster of grapes. What else? A unity, a relational oneness. So Adam and Eve become one flesh. A unity of two individuals forming a single relation. Sa Psalms 133:1, brothers dwelling together in unity. Unity of multiple people. So yung word na Ekad, hindi siya limited sa isang meaning. Kailangan alamin mo saan ginagamit yung meaning.
So, pupunta tayo doon sa Deuteronomy 6 verse 4. Yung one God o yung ekad ay, anong tinutukoy? Single or cluster? Lalabas kasi cluster yun. Pag ginawa mong tatlo sa isa, lalabas na cluster siya. But, ano ang malinaw na sabi sa Biblia? Sino yung one God? The same one Father. Yung word dyan na one is ekad. Yung word dito na one is still ekad. So it will be absurd if the one Father is single and the one God is a unity of three co-eternal persons. So ang malinaw na sinasabi dyan, yung one Father, siya rin yung one God. Ano ang sabi ng mga Israelita ng mga Hudyo kay Kristo? Sabi ni Kristo, ginagawa nyo ang gawain ng inyong ama. Sumagot yung mga Hudyo, hindi kami pinanganak sa pakikiapid. Meron kaming iisang ama, ang Diyos. Hindi ba't ito ay a repetition of this Malakay 2:10? One Father, one God, one Father, even God. At according kay Kristo, sino ang Diyos ng mga Hudyo? Sabi ni Christ, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me, of whom ye say that He is your God. Anong sabi nila? We have one Father, even God. Tama, dahil yung Diyos nyo ay tatay ko. So yung iisang Diyos ng mga Hudyo ay Ama ni Kristo. Kaya binigyan din ni Kristo yung Shema. The Lord our God is one Lord. Yung scribe, in-identify niya, sinabing, Master, thou hast said the truth. There is one God and there is no other but Him. Kung merong eksena sa Biblia na perfect timing to introduce and clarify that the meaning of one God is a unity of three co-eternal persons, hindi ba't ito yung eksenang yun? Pero anong sabi ni Kristo dun sa scribe? Thou art not far from the kingdom of God. Hindi niya kinorek yung scribe at sinabing, mali ka, sa iisang Diyos, tatlo kami. Sapagkat pareho sila ng pagkaunawa na ang Diyos ng mga Hudyo ay ang Ama ni Kristo. Ano yung sinasabi ng ibang mga pastor? Kung talagang absolute one yan, dapat yakid ang ginamit at hindi ekad. Ay ang common word nga po sa word na one ay ekad. Bakit gusto lang ipilit na yakid? Para lang mailusot yung yung meaning ng ekad is unity sa halip na single. So tingnan naman natin yung word na yakid. Yung ekad is the most straightforward reason na cardinal number for one in Hebrew. In any language, when you want to state the number of something, you use the cardinal number. Ano yung cardinal number? Ito yung ginagamit sa pagbibilang. To say one man, one day, one God, ekad is the natural grammatical choice kasi number ang pinag-uusapan. The Shema, by saying Yahweh is ekad, the text is making a numerical and exclusive claim. There is one Yahweh, not many Yahweh. So ano ngayon yung meaning ng yakid at bakit hindi ito pwedeng gamitin para sa Diyos? In Biblical Hebrew, yakid does not simply mean one in a numerical sense. It carries a connotation of being only, solitary, lonely, or darling or unique. So ano yung example? So Jephthah's daughter, it can describe someone who is lonely or desolate. So bakit hindi siya ginagamit sa Diyos? Kasi iniiwasan na isipin natin na ang Diyos ay malungkot. Why it wasn't used for God, using yakid to describe God might have suggested that God was lonely or solitary in a way that didn't fit the biblical emphasis on His sovereignty and relationship with Israel. So ekad emphasizes His uniqueness and exclusivity without the baggage of loneliness. So bakit ekad ang ginamit? Because that is the most natural way and yun yung nag-i-indicate ng cardinal number. Exclusivity versus solitude, the primary goal ng author ng Torah was to combat polytheism. Yung many problem na sinasamba ng other nations sa mga Diyos, kaya ekad yung ginamit kasi cardinal number one. The Lord is only one.
Now, later on, merong isang writer na para i-combat yung Trinity ay in-emphasize niya na yakid daw dapat yung gamitin, pero hindi naman po yun yung original na nakasulat. Ang nakasulat po talaga ay ekad. So during the time Deuteronomy was written, the philosophical conflict didn't exist. The writers used ekad because it was the standard, strongest way to say, there is no other. So nakita natin din kanina na yung one God is personal, spiritual being. So therefore, God is not only one, God is also a spirit. Eh anong sabi ni Kristo? Ano daw ang spirit? Nung naglakad si Kristo sa tubig at lumapit siya sa mga alagad, natakot yung mga alagad. Anong sabi ng mga alagad? Multo. Sabi ni Kristo, ang spirit o ang ghost ay walang laman at walang buto. So that would mean, ang multo ay hindi ano? So, is it true that God is a spirit, formless? Kasi sa ibang religion po, God is formless. He occupies everything and He is formless because God is a spirit. So, ano ang turo ng Biblia at ng Spirit of Prophecy tungkol sa pagiging spirito ng Diyos? God is a spirit. Sabi ng John 4:21, God is a spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So there is a difference between God is a spirit and God, we must worship Him in spirit. Sabi ni Ellen White, God is a spirit yet He is a personal being. Again, what is a spirit? A spirit doesn't have a flesh and bones. Wala siyang form. Pero, bagaman espiritu ang Diyos, siya rin ay personal being. For so He has revealed Himself. So God is a spirit, yet He is a personal being. Siya ay spirit, pero meron siyang anyo. Paano natin masasabi na may anyo ang Diyos? Sabi sa letters 161-1904, to John was given a revelation of God as He will appear to us when He comes in the clouds of heaven with power and great glory. He saw a personal being, not an essence. And according to Ellen White again, He or Christ represented God not as an essence that pervaded nature, but as a God who has a personality. Christ was the express image of His Father's person, and He came to our world to restore in man God's moral image in order that man, although fallen, might through obedience to God's commandment become and stamped with the divine image and character, adorned with the beauty of divine loveliness. So bagaman ang Diyos ay espiritu, hindi siya samyo, hindi siya singaw, hindi siya usok. Siya ay personal being. At sabi ni Christ, kung gusto nyong makita ang Ama, tingnan nyo ako, sapagkat ako ang kanyang imahe. So, although God is a spirit, God is also a personal being, so therefore, does God has a form. Sabi sa Bible, John 1:18, wala pang nakakita sa Diyos, no man, wala pang taong nakakita sa Diyos sa anumang panahon, the only begotten Son which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. So nung sinabing, no man hath seen God at any time, does it mean wala pa talagang nakakita sa Diyos? Except the Son? Sure ka na Son lang ang nakakita? Tandaan nyo ha, ang sabi, no man hath seen God at any time. Wala pang tao. So kung wala pang tao, pwede bang anghel? Sabi sa 1 Timothy 1:17, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, God is invisible God. Invisible in what sense? Sabi ni Ellen White, the Father is all the fullness of the Godhead bodily,
and is invisible to mortal sight. So kung invisible siya sa mortal sight, paano sa immortal sight? So invisible siya sa mortal sight, so could it mean God is visible to those who are immortals? Sabi ng Colossians 1:15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. If Christ can say that He is the image of the invisible God, then it follows that He was able to see the invisible God. Invisible nga, paano nakita? Babalik tayo. Invisible siya sa mortal sight. Bakit? Christ, in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So si Kristo, bago siya naging tao, ay nasa anyong Diyos. At kung nasa anyong Diyos siya, siya yung express image of His Father's person. Kaya nga sa Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory and the express image of His person. So when Christ was in the form of God, He was in the express image of God's own person. Kaya nga sabi ni Christ, ang makakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sabi ni Ellen White, a little short of being identical. So ano yung difference ni Kristo sa Ama? Hindi sinabi kung ano. Pero kapansinin nyo, ang taong mag-ama, magkamukha hindi. Not in every aspect, pero may mga tao talagang yung anak niya ay kinopyang-kopya dun sa tatay niya. May ibang mga anak naman na ang layo ng mukha, di ba? Pero makikita natin yung semblance ng bata sa tatay. But, pag sinabing express image of His person, kung paano mong makikita si Kristo, ganun din ang itsura ng Ama. Kaya pansinin nyo, yung mga illustration ng mga artist, kapag dinidepict yung picture ni Jesus at ng Father, laging ginagawa nila matanda yung Father sa itsura kesa kay Christ. Samantalang, magkamukha lang naman dapat sila. Anyway, si Kristo ang express image. So therefore, kung may image si Christ at siya yung express image, therefore, merong image ang Father. Sabi ni Kristo sa John 14:9, Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou, show us the Father? Sa John 5:37, sabi ni Kristo, and the Father Himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard His voice at any time, nor seen His shape. So kayo, hindi nyo pa nakita. Pero hindi ibig sabihin na walang nakakita. Kasi ang sabi niya sa Matthew 18:10, take heed that ye despise not one of these little ones, for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. So, wala pang taong nakakita sa Diyos, pero malinaw yung sabi ni Kristo na yung mga anghel ay nakikita ang mukha ng Ama. So, saan invisible ang Diyos? Sa mortal sight. Pero sa angels at kay Kristo, nakikita nila ang Ama. And there are many issues in our world today in regard to the Creator not being a personal God. Take note, God is a being. And man was made in His image. After God created man in His image, the form was perfect in all its arrangement, but it had no vitality. So a personal God, who is a being, who has an image, and God created man in His own image. So through Jesus Christ, God, not a perfume, not something intangible. When we say, not something intangible, ano ibig sabihin? Ano ba? Mathematics. Double negation means negative, negative, positive. Not intangible. Means God is tangible.
So, medyo nakakalita, no? Kasi dalawang negation. But, so, kasi not a perfume, so not intangible. But a personal God. A tangible, personal God. That would mean God has a form and God has a shape. Anong sabi ni Kristo? Sabi ni Ellen White, I saw a throne and on it sat the Father and the Son. Ilan ang nakaupo sa trono? Ama at anak. I gazed on Jesus' countenance, admired His lovely person. The Father's person I could not behold. Alam niyang may nakaupong dalawa sa trono, hindi niya makita ang hugis at anyo ng Ama. Bakit? For a cloud of glorious light covered Him. So nababalutan siya ng liwanag. I asked Jesus if His Father had a form like Himself. So ano yung tanong ni Sister White? May anyo ba ang Diyos katulad mo? Kasi si Kristo nakikita ni Ellen White sa kanyang vision. Sabi niya, I gazed on Jesus' countenance. So kita niya ang mukha ni Kristo. So ang tanong niya, may katabi ka. Ang Ama ba ay merong itsurang katulad mo? Anong sagot ni Jesus kay Ellen White? He said He had, but I could not behold it, for said He, if you should once behold the glory of His person, you would cease to exist. May anyo ba? Hindi lang pwedeng makita dahil si Ellen White ay nasa mortal, fallen nature pa. Pero anong promise ng Diyos? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. With an open face, di ba? Face to face with God and with our Savior. So ngayon may veil in between. Pero pagdating sa langit, pag nakita kong mukhaan. Alam niyo po ba, yan yung highest privilege ng lahat ng creature, ang makita ang Diyos. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit sa tao may plan of redemption, sa angels wala? Bakit sa tao may plan of redemption, sa angel wala? Ano pa ba ang hindi nakuha ng angels? Nakikita na nila yung mukha ng Diyos ng harapan. Kailangan niya munang patunayan ng kanyang loyalty. Eh kaso nag-fail. So, kaya binigyan ng another probation, ng second privilege. And the only way na makikita natin ang Diyos kung kukunin natin yung katuwiran ni Kristo. Pero ano yung point dito? God is not a perfume. God is not something intangible. So God has a form, God has a shape, yet we cannot see Him in this mortal, sinful nature. Pero pagdating ng araw, kapag itong katawang ito ay napalitan, makikita natin ang mukhaan ang Diyos. At ang sabi ni Kristo, I am the brightness of my Father's glory. I am the express image of His person. So ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. And from my girlhood, sabi niya, I have been given a plain instruction. God is three person or God is a person? Very plain po. God is a person. There is one God, a personal spiritual being. Yun yung sabi ng pioneers. Ito, statement mismo ni Ellen White. God is a person. God is a being. And that Christ is the express image of His person. And take note of this, by rejecting the Son of God, the personification of the only true God who possesses goodness, mercy, and uniting love. So Jesus is the personification of the only true God. If you want to see God, you look at Christ. If you want to know God, you should know Christ. Kaya po, sa difference ng belief ngayon, pioneer belief with the prophet and the modern Adventist belief, alin sa tingin nyo ang may nakasulat sa Biblia? God is a person or God is a unity of three co-eternal persons? So, nabasa natin ito kanina. Either the pioneers were wrong and the present church is right,
or the pioneers were right, and the present Seventh-day Adventist Church has apostatized from biblical truth. Just compare these two statements. God is a person versus God is a unity of three co-eternal persons. This is what Satan wants. Giving up the pillars of our faith. And sadly, he was able to succeed. Binasa natin ito kanina, the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. So kapag naniwala ka sa 1872, 1889 hanggang 1914 fundamental principle, ang tawag sa iyo ay offshoot. Isa kang rebelde. Hindi ka na Seventh-day Adventist. Kaya si Kuya Daryl, hindi na daw siya Seventh-day Adventist. Kasi hindi niya tinatanggap ang fundamental beliefs number 2. Ano ang panawagan sa atin? God calls upon us to hold firmly to the fundamental principles that are based upon unquestionable authority. So alin ang fundamental principle na pinapahawakan sa atin ng matibay? Yung luma o yung bago? If we keep on reading the statements of Sister White, she keeps on mentioning 50 years, half a century, 60 years, yung during sa time na na-develop yung fundamental principles. Mga kapatid, our duty is to cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and show my people their transgression, and the house of Jacob their sin. Is it wrong to call the Seventh-day Adventist Church to return to the only true God? And refrain and remove the philosophical idol introduced by people. So we can even study further yung mga evidences, but as of this moment, ang gusto ko lang pong maintindihan natin na ang mga sinaunang manampalatayang Adventista ay hindi nag-imbento ng kanilang paniniwala, bagkus kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun lamang ang kanilang pinaniwalaan. And this was their belief while the prophet was still alive. So it's up to us. Sabi nga, di ba, choose you this day whom you will serve. We are not here to debate or whatever. We just want to share that this is what we believe. Why we believe that the one God is the Father of Jesus Christ. Now, there will be a question in our minds. So if the Father is the one God, how should we recognize Christ? And that's going to be our study for tomorrow. God bless us and good evening.